Magandang umaga mga mare, mga kagwapa. Ayan, ayan yung aming pa-travel papuntang Portugalera. Nandito kami ngayon sa Maynila. Napaka-traffic talaga yung Maynila. Yung expressway papuntang Cavite ba yun? Laguna. Laguna. Yes, Laguna. Yan, limutan ko tuloy. Napaka-traffic kasi yan talaga kahit expressway, pag medyo yung oras mo ay hindi ka umagang dumating from the destination, talagang napaka-traffic na. So, ayan. Tapos niyan, pagkatapos ng aming pagbiyahe doon, bumalik na kami ng Maynila para aabot kami sa aming flight. Pagkatapos niyan from Batangas Pier to Manila, nag-spend kami ng 2 hours mahigit kasi nga po super traffic. Heavy talaga ang traffic. Yun ang aming naabutan. Kaya magmandang 12:00 na, hindi pa kami tawag nito. Hindi kami nangalahati sa biyahe. Gutom na po kami nito. Sabi ko, ay na lang tayo, mag-sacrifice muna, mag-fasting muna para ma-cleansing naman yung ating bituka. Char. Ayan. Nakaabot na kami sa hotel na naghahanap kasi yung kasama namin ng Hong Kong Chinese na pagkain. Pagkatapos namin naglalakad pa kami, syempre, hindi pwedeng palaging nagtataksi kasi iba-iba talaga ang style ng Maynila. Malakad pa naman. Ayan. Tapos nag-ano pa kami ng aming mga bags, mga luggage namin. Sa Marriott kami kumakain. Ay, naku po. Tingnan nyo naman yung mga bag ko. Ang hirap talaga magbiyahe pag palakad-lakad. Buti nga, hindi ako naka-high heel nito. Just, if naka-high heel ako, talaga itsura ko, no? Buti naka-sombrero. Ang init niyan kasi mga past 1 na yan, gutom na talaga kami. Kasi nga, di ba, ang traffic yung biyahe namin. Kaya yun, char. Kaya sabi ko sa inyo, wag ang lesson learned, huwag mag-alis ng hindi maaga. Pero yun naman talaga ang schedule ng speedboat doon sa Puerto papuntang Batangas. Tapos na kaming Ayan, palapit na kami. Talagang kaldero na lang at saka plato yung tingnan ko sa mga kotse na yan kasi gutom na talaga kami. Yung una ko, yung babaeng nakauna, o yan ang anak ko, nauna na siyang naglakad kasi gutom din siya. Kaming 4, gutom din talaga. Yung asawa ko, siya ang nag-ano ng aking, tawag nito, yung bag ko, nag-ano sa aking bag. Yung bag niya, ako lang nang nagdala kasi hindi masyadong mabigat. Babae kasi maraming daladalahin pag nakabiyahe. Hindi naman nagamit. Char. Yan. Nag-check pa kami sa my entrance. Ayan na, malapit na kaming makakain ito. Ayan yung restaurant. Tapos yung view ng papuntang restaurant. And it's a nice view. Kaya nawala tuloy yung yung gutom ko. Ayan na po. Mayroon silang complimentary na snacks tsaka yung tea. Talagang tea yung aming iniinom. Tea talaga. Ups! Kaya yun. Nakakain na kami. Diba? Oh, ang ganda ng restaurant na aming kinakainan. Isang 5-star hotel ito. Kaya yun. Yun talaga. Nakain na kami. Well, waiting for the habang naghihintay kami sa aming ino-order, may balak akong pumunta sa may comfort room. Kasi tingnan natin kung gaano kaganda yung comfort room. Ayan na, papunta na kami doon.
kailangan nating i-check yung comfort room. Nalula ako sa ganda naman ng comfort room nila. Yung light, yung tiles na ginamit, tsaka yun lang ang nakuhanan ko ng video kasi gutom na nga ako. Ayan, pabalik na kami. Papunta na kami ng airport nito kasi tapos na kami kumain. Pero tingnan nyo naman yung lakad namin before and after kain yan. Hindi na mabilis. Hinay-hinay na kaming naglakad papuntang airport. Di ba? Yan na. Hindi na kami nagmamadali. Kasi nga po, ayan yung yung asawa ko, bit-bit na naman niya yung aking bag. Ang bait talaga ng asawa ko. Yan, ang bait-bait. Ayan. Yan yung view ng tapat ng 5-star hotel na yan. Tinitingnan pa ng asawa ko paano ka taas yung hotel. Of course, hindi traffic dito kasi puro building. Ayan puro mga condominiums. Puro ang ganda talaga ng lugar. Siguro mga mamahalin tong mga dito. Condominiums na dito kasi hindi naman siya traffic. Pagpunta doon sa may sa highway talaga, yun na ang traffic doon. Diba? Naka-exercise din kami. Ayan, naglalakad. Mga ilang minutes din yan, di ba? Mga 30 minutes yata mahigit o 40 minutes ang aming nalalakad kasi hindi talaga kami nag-taxi. We just, nag-walk lang talaga kami from the hotel to the airport. Hindi na kami nag-try mag-taxi kasi para naman ma-exercise. Ayan. Health is wealth, di ba? So, di ba? Ilang minutes na yung nilalakan namin. Ang ganda talaga. Naabutan na nga kami ng sunrise. Biro lang. Hindi, mainit na yan dyan. Napakainit na yan dyan. Nandiyan pa kami sa may dulo. Sa dulo pa kami hindi pa kami umabot sa may talaga sa highway. Dulo pa kami. Lala po, mayroon ng mga nakita nyo, mayroon ng mga sasakyan marami. Ayan, lakad lang kami ng lakad dyan. Lakad, okay. Ayan, palakad-lakad na kami din. Tawid din kami. Tawid, lakad. Tapos, di ba? Pero okay lang, carry lang yung mga bag namin na dalang-dala na hindi kami nagte-taxi. Kasi sayang naman yung mag-taxi na may traffic doon. Okay lang yung mag-taxi kung malayo ang pupuntahan natin. Nag-wait kami sa traffic light kung kami na ang ayan. Napapicture pa kami ng anak ko sa may green nila. Yung pinch nila, nilagyan ng mga green grass. Ang ganda talaga. Na-amaze ako sa kanilang fins. Kasi, lahat green. Diba? Gusto ko nga gayahin ito Kaso wala kaming fencing ra. Ang ganda. Nakaka-attract. Yan sa may dulo na yan. LRT na yun. Ayan. Kami ng elevator. Elevator na kami. Kasi, papunta na kami sa airport. So, na yan? Beach na yan, papuntang airport. Hindi na mahirapan yung mga pasahero na mag-taxi. Kasi meron ng, bridge na tawid doon papuntang airport. Galing doon sa ibang building. Ang ganda talaga ng mga project, ng mga infrastructure projects na ito. Tingnan nyo, di ba? Ayan, nagpa-picture pa ako na. Ayan, na yan EDSA na yan Mayroon na yung dyan. EDSA na yan. Tapos may dyan. Ayan, malinis talaga. Dun sa pagtawid mo yun dun sa banda doon, airport na yan. Di ba? Ayan, nagpa-picture pa ako ng asawa ko. Buti nga ang asawa ko, hindi nagreklamo sa akin. Talagang nagpa-picture ako. Ang ganda. Siguro 1 oras yung lakad namin.
Isang oras siguro yun kasi ang tagal talaga. Pero at least, naka-exercise ako, kaming lahat. Ayan, makita pa yung mga dumaan na mga bus dyan sa EDSA. O, diba? At, ayun, nagmamadali yung staff ng Cebu. Sa airlines ng Cebu. Ayan, nagmamadali siya baka malapit na yung schedule niya. Ayan. Habang naglalakad kami, na namin yung tanawin talaga sa isang bridge na talagang wala talagang imposible pag may project ang isang gobyerno ng Pilipinas na magkaroon ng ganito. So, before kasi walang ganito nung nagtrabaho pa ako sa ibang bansa. That was 1992. Wala pang ganito sa Maynila. Ang dami ng mga improvements ngayon. So, I'm proud to be a Filipino kasi marami na pong mga project na na-amazed ako. Kasi biro mo, mayroon ng patawid na ganyan before wala pa talaga. Tapos may may escalator pa na flat, yung talagang hindi ka palalakarin. Talagang easy na lang life ngayon, mga high-tech na talaga, high-tech na talaga yung mga uso ngayon. Talagang ma-amaze ka sa mga views, sa mga imagine natin kung ang bahay na sa gitna ng kalsada, no? Ayan, umabot na kami sa airport. Ang dami pa rin pasahero sa domestic airport. Marami pa din. So, ibig sabihin, mayaman ang mga Pinoy kasi mahilig sa biyahe. Joke. Hindi talagang progressive country tayo kasi biro mo naman, ang dami pa rin pasahero. Nung pagpunta nga kami ng Batangas, papunta na kami kasi dyan, pabalik na kami ng Bohol. Kaya, yun ang aming nadatnan ng mga passengers. Ang dami-dami. All over local flights kung saan panig sa Pilipinas. Ayan na, pumasok na kami sa aming flight schedule, sa flight, namin. Ayan na, na kami. Tapos, marami kaming kasabay na mga pasahero na Koreans. Koreans talaga, maraming Koreans. So, ayan yung aming puro Koreans talaga yung aming. Yung katabi ko nga sa sa upuan ko ay isang Koreana. Kaya halos lahat ng kasabay ko nito sa flight ay mga Koreans na papuntang Bohol. Mag-holiday sila doon sa Bohol, di ba? So punta kayo ng Bohol, try nyo magbisita sa Bohol kasi ang Bohol is a very nice place to unwind. Maraming white beaches doon. Of course, I'm proud to be a Filipino, and of course, I'm proud to be a Boholana because native Boholana po ako. I was born in Bohol, and I'm proud to be a Boholana. Char! Ayan, nandiyan na kami sa plane. Alam mo, pag sumakay ako ng plane, meron talaga akong feeling ano ba yung tawag yun, yung hindi ako namumutla, yung buong katawan ko is malamig, at yung ko talaga, yung paa ko dito sa baba, nanginginig. Yun ang feeling ko talaga every time. Ayan na, nagbiyahe na kami niyan. Na kami, nasa ibabaw na kami nito. Natulog na yung mga tao while waiting for the flight to arrive. So, arrive na kami ng Bohol. Ayan. Praise the Lord. Okay. Ang sarap ng kasi before nung nag-travel ako papuntang Maynila, barko talaga hindi ako eroplano, talagang barko.
barko pa noon yung akin. Ngayon pa, ano na, sosyal na, pero nakakatakot para sa akin, char. Hindi naman, depende lang yun sa tao, pero sa akin, sinishare ko lang sa inyo na iyan talaga ang aking feeling tuwing ako ay magbiyabiyahe. But what I did, I just always pray and have a lot of novenas, reading books, all the things para hindi kayo mainip or hindi kayo maano sa flight ba. At least mayroon kayong mga novena na dinadala. Ako talagang ganyan. Ako alam ng asawa ko yan. Ganyan ang aking ugali. Ayan na ang Panglao. Nakikita nyo, this is a Panglao Airport. I think this was 4 years ago pa to. If I'm not mistaken. Ayan po. I'm proud to be a Bahulana. So, see you then in my next vlog. Napaka-simple ng aking vlog kasi beginners pa. Hope you